Today, malalaman mo yung 10 failure traps habang bata ka pa lang na dapat mong iwasan. Unang failure trap na habang bata ka pa lang na dapat mong iwasan is yung insecurities. I-clear ko lang to, normal naman na may mga insecurities tayo habang bata pa lang. Kaso nga lang, ang hindi normal to is kapag tumanda ka na is dala mo pa din yan. Maski ako tol, may insecurities ako din dati. Siyempre, winworkout ko yung sarili ko throughout that time, unti-unti ko siyang na-master. Ang problema tol, pag dala mo yung insecurities mo habang lumalaki ka, yung mga opportunities mo tol, nababawasan yan. Yung mga friends mo, nababawasan yan. Kasi yung insecurities tol, nakaka-apekto yan sa galaw mo eh. Kasi nakaka-apekto yan sa mind mo. So kung ano yung naisip mo, yun din yung nagagawa mo. So yung mga insecurities na yan tol, minsan yan yung nagli-lead sa'yo na maging narcissist ka, maging passive-aggressive ka, na maging mapanlamang ka sa mga tao. Kasi may insecurities ka sa sarili mo na kailangan mong i-cope up eh. Dapat, habang bata ka pa lang tol, unti-unti mo ma-master yan. Habang bata ka, mas okay. So maraming insecurities dyan, like yung low self-esteem, sobrang mahiyain. So, madami yan to. So, kaya importante habang bata ka, tinitignan mo na agad yung sarili mo. Kumbaga, ino-observe mo. So, yung mga insecurities mo, wag mong tapalan yan na mga, kumbaga, temporary lang na solusyon na makikipag-party ka lang, iinom ka, magpapakalasing ka, or magdadrugs ka kasi hindi talaga siya masusolve. So, masusolve mo lang yung mga insecurities mo sa buhay once na harapin mo yan. Yun lang, walang iba. Next na failure trap na habang bata ka pa lang is iwasan mo na is yung pagiging lost sa buhay. Again, normal na bata ka pala na teenager ka, medyo hindi ka pa talaga sure sa gagawin mo, which is normal yon. But kapag umabot ka na ng 30, 25, at wala ka pa rin plano sa buhay, yun ang hindi na normal. Okay, so normal yon na teenager ka, medyo lito ka pa lang. But dapat hindi mo hayaan na mawala yung oras sa'yo na ganun ka. Mas maganda habang bata ka pa lang, mapinpoint mo na agad yung gagawin mo. Okay, hindi naman kailangan ganun, pero mas malaki yung magiging advantage mo na may plano ka kagad habang bata ka. Kasi yung mga lost in life, yun yung walang plano sa buhay, hindi alam yung gagawin. Kaya ang tendency niyan tol, san-san napupunta, napapariwara. So ang tanong, paano ka magkakaroon ng plano sa buhay? Una, kung may mga magulang ka, makinig ka. Makinig ka sa mga guidance nila, but wag ka agad din sunod ng sunod. Kasi may mga magulang na meron silang mga advices na pasok lang sa estado nila dati, na yun yung okay. Pero kasi yung estado natin ngayon, iba na. So baka mamaya yung diskarte nila dati, iba na sa ngayon. So maging cautious ka din sa ganon. Hindi ko sinasabi na i-neglect mo sila. Kumbaga, ang sinasabi ko lang is, kumbaga, i-check mo yung mga advices din. But kung yung mga parents mo sobrang galing talaga, maayos mag-advise, di okay yun. Malalaman mo naman siya pag for the better ng iyo and alam mo mag-improve ka. So next pa dyan, syempre, again, mga gantong videos, manood ka yung mga topics and yung mga influencer na makakatulong sa personality development mo. Pagka walang mga kapararakan, pagka puro sugal, puro kalandian, huwag mo na panoorin. Okay? Kasi madedelay ka lang. So may entertain ka, but madedelay ka sa buhay. And syempre, kailangan mo mag-explore, kailangan mo mag-aral. So, paano yun? Magbasa ka din. Diyan ka magkakaroon ng plano. And lastly, hindi dapat mawala sa'yo. Kailangan mo magdasal. Kailangan mo humingi ng guidance kay Lord. Kasi minsan, aminin natin, minsan yung parents natin, walang magandang guidance din. Like, kasi sila, nung buhay nila, nung sila kabataan nila, baka hindi rin sila nag-succeed or marami din silang mistakes. So, marami din silang regrets. So, hirap din sila makapag-advise sa atin. So, kung gano'n, wala kang magagawa. Yan ang binigay sa'yo eh. So, ang gagawin mo, rekta ka na kay Lord. Lord, ano ba gagawin ko? Give me guidance. Give me light. So, ganun na ang gagawin. Mapapansin mo, magkakaroon ka ng mga vision sa buhay mo. But, kailangan mo lang maging aware. Next na failure trap na habang bata ka lang na kailangan mong iwasan is babae. Hindi ko sinasabi na huwag ka magjowa. Okay? Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko, is iwasan mo yung pangbabae tsaka yung paghahabol ng babae. Kasi malaking oras ang kakainin sa'yo niyan. Kapag alam mong hindi kaya talaga, i-check mo yung sarili mo, baka hindi ka pa talaga katanggap-tanggap. Okay? Kasi pag ayos sa'yo ng tao tol, may mali sa'yo. Ganun lang yun. Baka mamaya hindi ka lang din niya gusto. Baka hindi ka lang talaga attractive enough pa. Baka yung value mo, hindi pa rin talaga akmain. Kumbaga, mas mataas pa rin yung value niya sa'yo. And kadalasan ng mga babae tol, sa value sila tumitingin eh. And ang gusto nila, mas mataas sa kanila yung value. Kumbaga, bihira lang yung mga babae na ite-take ka talaga as you are. Okay? Bihira lang talaga yon. So, pag nakakuha ka ng ganun, alagaan mo na. Kapag ka may hinahabol kang babae tol, mauubos ang oras mo. So, ang technique mo dyan tol, i-build mo na yung sarili mo muna. Okay? I-build mo muna yung sarili
sarili mo. Pataas ka ng value, palupit ka. I-improve mo yung sarili mo in general, lahat ng aspect. At mapapansin mo tol, sila na yung lalapit sa'yo. Okay? Kasi pagka pinansin mo na habol ka ng habol, wala, mas mahirap ka lalo. Parang ganito yan, parang yung produkto mo tol, hindi binibili. Pilit mong dinuduldul dun sa customer. Ayaw nga ng customer yung product mo kasi baka mamaya ang pangit ang packaging, hindi masarap, or hindi maganda, ang mahal-mahal pa. So, hindi talaga bibilin yan. But kapag yung product mo is inayos mo, ginanda mo yung packaging, ginanda mo yung design, sinarapan mo yung product, inayos mo yung formulation niya and everything. Pag in-spread mo yung word tol, pinakita mo and expose mo, kung saan yung lalapitan ng mga tao. Parang ganun din yan. Kailangan ang goal mo sa sarili mo na ikaw na yung hahabulin. Ikaw na yung ma-attract na yung sa mga tao. But syempre, hindi naman yung to the point na hanggang dulo habulin ka ng mga babae. Ang sinasabi ko lang, i-build mo yung sarili mo to the point na may mga ma-attract sa'yo. And kapag nakita mo may mga na-attract na sa'yo, doon ka na pwedeng pumasok. Doon ka na pwedeng mag-make ng move. Kasi mga babae tol, nagbibigay naman ng pahiwatig yan eh. Kailangan mo lang maging alert. Next na failure trap na habang bata ka lang is kailangan mo nang iwasan is mga bisyo tol. Like alak, sigarilyo, droga. Iwasan mo yan tol kasi walang madudulot na mabuti yan sa'yo. So kung yung mga idol mo nagpo-promote ng mga ganyan, alam mo na gagawin mo. Okay? Iwasan mo na. Kasi subtle yan eh na okay. Ba't nila pinapromote yun? Kasi gusto nilang gawin mo yun kasi kikita sila. So ikaw, alam mo namang masama yan sa'yo, ba't mo pa gagawin? Okay? Kasi tol, alam mo ba sobrang dami na yung mga like na overcome nila yung addiction nila sa droga, sa sigarilyo, sa alak, na sana hindi nila ginawa yun. Kasi ang daming nasirang opportunities, maraming mga taong lumayo sa kanila dahil sa ganun. Isang aspeto lang yun. Wala pa yung aspeto yung health doon. Sobrang laki ng gagastusin mo dyan, tol. Ubus ang mapaghihirapan mo sa buhay pag siningil ka na ng katawan mo. Ako, tol, wala akong bisyo. Hindi ako nagsisigarilyo, hindi ako nagdadroga, hindi ako uminom ng alak. Ultimo alak, hindi ako uminom. So, yung akin, medyo hardcore. So, kung ikaw, kung uminom ka, pwede ka na uminom pa konti-konti. But ako tol, I challenge you na ma-eliminate mo siya. Kasi wala talaga siyang madudulot na maganda sa'yo. Iba, syempre, ang justification nila is may celebration, minsan lang naman. So, it's up to you. Basta ako, hindi ako uminom, hindi ko siya pinopromote. Kahit konting pag-inom, ayoko din. Kasi nga, hindi ko naman yung ginagawa. And kasi, ang pangit ang lasa, masama pa sa katawan, at the same time, mahal. So, walang benefit eh. So, kaya hindi ko siya ginagawa. Ako, ginagawa ko lang, o tinitake ko lang yung mga bagay na alam ko may ROI, may improvement sa akin, may value ako makukuha. So pag wala, hindi ko na pinagsasayang ng pera. Next na failure trap na habang bata ka pa lang is kailangan mo nang iwasan is gambling for pagsusugal. Hindi siya maganda tol. Kung ikaw tol, control mo na yung sarili mo, like meron ka lang onting cash na willing kang sunugin, okay lang. It's up to you, pera mo yan. Basta ako ang mapapayo ko, mas maganda, wag na. Wag mo na simulan. Kasi dun sa simula, dun ka madadali, mga pakonti-konti. Kasi pag konti natalo ka, syempre gusto mo bumawi, dadagdag ka uli. Pag natalo ka, gusto mo ulit bumawi, and so on and so forth, and mapapansin mo ang laki na nagagastos mo. In short, na unti-unti ka tol, na baby step ka. So in short, from 100 naging 10k na yung talong. Yun yung sinasabi ko, wag mo na i-activate kasi pag na-activate mo na, mahirap na siyang labanan, like pag nandun ka na. And yan nga, again, kung yung mga pinapanood mo is pinopromote yan, alam mo na rin ibig sabihin. Okay? Alam mo na ibig sabihin, hindi ko na kailangan magsalita. So it's all about the ganito lang. So kung ikaw, again, mag-isip ka, kung alam mo na wala kang patutunguhan dyan, alam mo naman na walang benefit din sa'yo, ba't mo pa gagawin? And kapag ka yung idol mo is pinopromote yan, alam mo na rin ibig sabihin. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa'yo. Ganun yun. Kasi ang gusto lang niya, etong kikitain ko. Sponsorship sa akin. Ang dami kayo nag-aano sa akin ng mga ganyan. Hindi ko lang tinatanggap. Kasi hindi ko naman kailangan ng pera. I mean, kailangan ko ng pera, pero hindi ko kailangan ng pera nila. Kumbaga, kaya kong kumita on my own. Again, but yan nga, pera mo naman yan. Ikaw naman ang gagastos dyan. Basta ako sa mga nanonood sa akin, sa mga nagsusubscribe sa akin, ito yung pinipreach ko. Ito yung sinasabi ko. Kasi ito yung alam ko na makakatulong sa'yo. Next na failure trap na habang bata ka pa lang kailangan mo nang iwasan is yung too much na pagpa-party or yung too much na pag na-night out, no? Kasi, I mean, maganda rin naman siya. Ako, hindi naman ako hypocrite. Nag-night out din ako, nag-club din naman ako before. Pero hindi siya sobrang dami talaga na like every weekend, Friday, Saturday, Sunday, gimmick. Hindi ganun. Kumbaga, na-try ko siya pero ayoko na. Like, mabilis ako nagsawa kasi ingay, magastos, tapos mausok. Hindi nga ako nagsisigarilyo, hindi rin ako nag-aalak. So, parang wala akong ano dun, wala akong
benepisyo na nakukuha. So, tinigilan ko na agad siya. So, ikaw, pwede ka naman mag-club basta at long as alam mo yung priorities mo sa buhay. Kasi kung yun yung mode mo ng pag-communicate sa mga tao, okay lang. Basta again, iwasan mo yung mga nauna, yung mga vices. Kasi nandyan yan eh. Kaso nga lang, pag nandyan na, malakas na yun sa tukso nung ka na mayari. So, kung ako sa'yo, kung medyo mahina ka sa mga tukso, iwasan mo na lang. Maghanap ka na lang ng ibang way ng pag-interact sa mga tao na hindi clubbing. Like, may ibang way naman eh. May ibang way naman dyan. So, check mo din yung mga circle mo. So, hindi ko sabi huwag ka mag-club as long as kung control mo yung sarili. But kung hindi, iwasan mo na lang. Kasi may nandyan yung mga tukso. Madami dyan. Mas mahihirapan ka. Next na failure trap na habang bata ka pa lang is kailangan mo nang iwasan is yung pagiging emotional. Kasi yung pagiging emotional, tol, dyan tayo minsan nagke-create pa ng mas malalaking problem. Like, kasi pag bata tayo, tol, hindi tayo kalmado mag-isip. Like, emotional nga tayo eh. So, dyan tayo nagkakaroon ng problema. Like, pag onting conflict lang, sapa ka na agad. Pag may kontrang problema, sobrang problemado na agad kung ano na agad nasasabi or kung ano-ano na agad nagagawa. To the point na hindi siya productive. So, ikaw habang bata ka pa lang, tol, unti-unti mo nang i-workout yung emotion mo. Kung mabilis ka magalit, i-workout mo na yan. Like, example, kung may jowa ka, tapos mabilis ka kagad magalit sa kanya, hindi yan okay. Mabilis ka magalit sa parents mo or sa ibang tao in general, hindi siya okay. I-workout mo na siya. So, paano mo makokontrol yung emotion mo? Una, kailangan mo mag-isip. So, pagka nandun ka na sa point na galit ka, ang gagawin mo, kailangan mo mag-pause. Kailangan mong huminga. Okay? Kailangan mong i-cut yung pattern. Kasi pag galit ka, tol, bugso yun ng damdamin. So, ang kailangan mong gawin, i-cut mo agad. Maghuminga ka. Kasi pag huminga ka, tol, merong opportunity yung mind mo na mag-isip. Pag nag-isip ka, alam mo na agad yung tama at mali. Kasi pag emotional ka, tol, hindi mo na nalalaman yung tama at mali. Diba yan yung common term nila? Dalala ng damdamin, tol, sorry. Kaso nga lang, tapos na yung problema na nagawa na. So, kung kaya natin, like, i-prevent, diba? So, simple lang, hinga lang. Kung nagalit ka, napansin mo tumataas yung boses mo, sumisigaw ka na, hinga na agad. Kaya kung may nagsasabi sa'yo, ganon. And isa pang way, para makontrol mo yung emotion mo, meditate. Alam mo, mag-quiet, at least 5 minutes a day. Mag-quiet ka, wala kang, like, tahimik ka lang. Ganon, like, walang sounds and everything. Mapapractice mo kasi doon kung paano ikalma yung utak mo. Yung mga emotional kasi na tao, hindi nila nakakalma yung utak nila, yung damdamin nila. Kaya kung ano yung nagagawa nila. So ako tol, hindi ko sasabing hindi ako nagagalit, hindi ako nababadtrip ha. Nababadtrip din ako, nagagalit din ako. Pero, mini-make sure ko na hindi siya matagal. Kapag nagalit ako, dinedisengage ko yung sarili ko. Pagka kasi let's say may mga pangyayari kasi na medyo sablay talaga yung nakikita ko and wala talaga ibang choice kundi mabad trip. Ang ginagawa ko pagka ganun, lumalayo muna ako para at least hindi rin ako makapagsabi ng mga masasamang words. Wala rin ako magawang hindi okay. Like emotionally, hindi okay yung pakiramdam ko pero dinidisengage ko yung sarili ko. So, hindi ko sinasabi na tol na maging robot ka na wala ka nararamdaman. Hindi. Tao ka lang. Sinasabi ko lang, kailangan mo siyang makontrol po unti-unti habang tumatanda ka. Next na failure trap na habang bata ka pa lang is kailangan mo nang iwasan is yung feeling invincible. Okay? Invincible, ibig sabihin parang hindi ka tatablan. Hindi invisible. Invisible hindi nakikita eh. So, invincible. So, parang hindi ka mag-fail, parang hindi ka masasaktan, parang yung, let's say ngayon, pagka droga ka ng droga, ala ka ng sigarilyo ka ng sigarilyo, feeling mo invincible ka kasi bata ka pa lang, wala ka nararamdaman na sakit. Hindi siya totoo, tol. Sa panahon ngayon, ang dami nang may sakit, tol. Okay, meron nga akong kalala na pina-follow ko din na fashion vlogger. May gout na agad siya dito. Bata pa lang yun. Possible na talaga siya mangyari. Diba dati, para magkasakit ka, kailangan umabot ka pa ng 50, 60, 70s, doon ka pala nagkakasakit. Ngayon, may mga nagkakasakit na ng early 20s, late 20s, meron na agad. Habang bata ka pa lang, alagaan mo na agad yung health mo, alagaan mo na agad din yung mindset mo. Kasi minsan may mga galaw tayo na sobrang reckless. Let's say, pag nagmotor ka, parang siyam yung buhay mo eh, para kang pusa eh. Ang bilis mo mag-drive eh, 100 eh. Pag ikaw nadali ng isa, deadball ka talaga. Deadball ka. So, wag naman sana. Kaya, mag-ingat agad. Kasi yun ang trap ng mga bata eh. Feeling nila, hindi sila mag-fail. Feeling nila, hindi sila masasaktan. Okay naman yun, kaso nga lang, kailangan may right balance siya. Kailangan mo pa rin makinig sa mga matatanda din na medyo iho, ganto-ganto lang. Kailangan ma-practice mo yung balance ng pagiging aggressive at the same time, pagiging conservative. Kailangan malaman mo yung limit mo agad. Okay? And wag ka magpadala sa emotion, wag ka magpadala sa mga peer pressure. So, sige, bilisan mo nga
tol, kung malupit ka. Huwag ka na maging cool kung made-deadball ka lang din or mas didisgrasya ka lang din. Kayo na yung cool, okay na ako dito. Ganun yung mentality ko eh. So kumbaga kasi minsan yung tinatawag na risk-reward ratio. Ang taas ng risk, ang onti ng reward. Yun ang iiwasan mo. Dapat, sakto lang yung risk pero okay din yung reward. Ganun ang hahanapin mo. Hindi yung apakataas ng risk, ang baba lang ng reward. Let's say, pinag-pressure mo, bilisan mo mag-drive, paabutin mo ng 120. Ito yung risk ang taas pero yung reward ang baba. Kasi, palakpakan naman. Anin mo yung palakpakan? Diba? Ang cool nito ni ganito. Paano kung disgrasya ka, wag naman sana. Wala na, tapos na. Anin mo yung palakpakan nila. Yun yung kailangan mo malaman, yung risk-reward ratio. Habang bata ka pa lang, kailangan kinukompute mo na yun sa mind mo. Pag may gagawin ka, tingnan mo yung risk, tingnan mo yung reward. Ano ba? Okay ba o hindi? Pag hindi, huwag mo na gawin. Next na failure trap na dapat mong iwasan habang bata ka pa lang is yung pag-hold ng grudge sa mga parents mo. Kasi minsan, di ba, pag di naman din perfect din yung mga parents natin, minsan may magagawa silang mali or may mga nagawa na silang mali. Let's say, kung addict sila dati, binubugbog ka dati, napapagalitan ka dati, or napapalo ka dati. Gets ko naman na traumatic din yun. Gets ko naman na baka dun din ang galing insecurities mo kasi may nasasabi sa'yo na hindi maganda. Gets ko naman yun. Alam ko yun. Kaya alam ko siya. Kasi experience ko din, especially ako, like mabisyo, ganun. So, alam ko siya. Hindi naman sa hindi ko alam. Kaso nga lang, sinasabi ko, kailangan mo agad siyang i-let go. Hindi mo nakalimutan yung ginawa nila, pero kailangan mo agad i-let go yung feelings. Yung feelings na bad trip ka, yung feelings na galit ka. Yung feelings na ganun tol, yun yung nagda-drag down sa'yo. Energy yan, negative na energy yan. And kapag meron kanyan tol, mahirap gumalaw. Okay? Mabigat sa pakiramdam yan. Hindi ko sinasabi na magiging bobo ka na. Kasi kung niloko ka ng parents mo, example, may utang sa'yo, tapos hindi binayaran. Hindi ko naman sinabi na magpautang ka uli, na hayaan mo magbayaran. Hindi ko sinasabing ganun. Ang sinasabi ko, yung emotion na aalisin mo. Kung na-bad trip ka dun, kailangan i-let go mo agad. Then next time, matalino ka. Hindi ka nagbabayad Wag na. Diba? Ganun siya. Again, depende pa rin sa'yo. Basta ang sinasabi ko yung emotion. Kailangan ma-let go mo agad siya kasi ikaw din ang mahihirapan, di naman sila Ikaw ang mahihirapan. And at the same time, yun nga, kailangan mo maging matalino. Hindi naman kasi lahat ng parents perfect. Diba may sinasabi nga na mothers knows best? Hindi siya legit lagi, tol. Hindi siya legit lagi. Kasi may mga parents na sablay din talaga sa buhay nila Hindi mo na yung papamukha sa kanila. Kailangan mo na lang mag-isip sa sarili mo. Yung tinuturo ba nila, ginagawa nila. Like sa akin dati, sabi sa akin, papa ko, wag ka maninigarilyo. Pero siya naninigarilyo. Ano ba? Diba parang contradicting So, kung may mga negative emotions ka, kailangan mo siyang i-let go. And at the same time, mag-isip ka din. Huwag ka rin magpapauto lagi. So, kailangan mo mag-isip. And at the same time, again, yung emotion, i-let go mo siya. Especially kung negative yan. Next na failure trap na habang bata ka pa lang is kailangan mo nang iwasan is yung pag-neglect mo sa spirit mo. Okay, kumbaga, hindi ka na nagdadasal, hindi ka nagme-meditate, hindi mo na na-acknowledge yung spirit mo. Kasi yung spiritual yan yung importante. Kasi pag bata ka tol, feeling mo puro physical lang, puro fun lang, puro ganito lang, puro saya, puro party. Hindi siya ganun tol. Kailangan nga habang bata ka pa lang, connected ka sa spirit mo, lagi ka nagdadasal. Kasi yun yung nag-guide sa iyo Kaya tingnan mo yung mga napapariwala. Sila yung hindi connected sa spirit nila. Madalas sila yung napupunta sa mga bisyo, sila yung puro nightclub na wala nang kapararakan, sila yung maraming insecurities. Kasi minsan may mga problema tayo na yun nga, hindi natin kaya on our own. So sino tutulong sa sa Lord lang. So kung paano, ikaw, bata ka pa lang, connected ka na agad sa spirit mo, or kay Lord, connected ka na kagad, pwede mas maaga mo na solve yung problem mo. Ang problem kasi sa iba, late na nagko-connect sa spirit nila, like late 20s na nila ginagawa. So, ang daming taon or opportunity na wala sa kanila. Imagine mo tol, kung ikaw, 14, 12, 13, 15, connected ka na agad sa spirit mo, and dinala mo agad yon every year, every day ng buhay mo. 18 pa lang tol, sobrang grabe na yung kapit mo kay Lord. So, mas guided ka kagad, mas nakakapag-isip ka kagad, and mas blessed ka kagad. So kaya ngayon, kaya ikaw, may possibility ka na mas maaga maging successful. Na baka 20 pa lang, 21, successful ka na kagad, or on track ka na kagad sa buhay. Kumbaga marami ka ng mistake na hindi nagawa. Kasi nga, connected ka kay Lord Guided ka blessed ka lagi. Lahat ng tip na totoo, mostly ito yung pinaka-importante. Ito yung pinaka-okay sa lahat. Kaya dinulo ko din siya. Kasi ito yung pinaka-sulit sa lahat. Ako, hindi na sa pagmamaya, everyday ako nagpe-pray talaga. Simula dati pa. Kaya siguro na-bless din ako. So kung ako, may malilib ako sa na message, kailangan connected ka sa spirit mo. Mag-pray ka lagi, hingi ka lagi ng guidance, hingi ka lagi ng understanding, hingi ka lagi ng wisdom. Kasi yan ang magdidictate sa buhay mo kung anong mangyayari sa iyo.